Magandang gabi mga kadiwa. Naway nasa mabuti kayong kalagayan, pati na rin ang masugid na tagapakinig ng inyong munting channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Karding, 47 anyos, at kasalukuyang naninirahan sa Irusin, Sorsogon ngayong kasalukuyan. Tagabantay po ako sa isang sakahan ng pinya dito sa karatig naming baryo. Alas 7 ng gabi ang pasok ko bilang tagabantay sa pinyahan na hitik lahat sa bunga. Kaya't alas 5 pa lang ng hapon ay umaalis na ako sa aming tahanan dahil mahirap din ang sumakay ng tricycle. Bihira lang kasing may dumaraan na tricycle sa labasan ng aming sitio patungo sa karatig baryo kung saan namamasukan ako bilang tagabantay sa gabi sa taniman ng malawak na pinyahan. May kalayuan din ang sakahan kaya't kailangan ko pang sumakay ng tricycle. Nang mga panahong iyon ay bali-balita sa aming lugar maging sa karatig baryo ang mga gumagalang aswang. Kaya tuwing sumasapit ang takip silim ay wala nang gaanong tao sa labas, lalo na't minsan nang may nabiktima ang gumagalang aswang na pinag-iinala ang dayo sa aming lugar, pati na rin sa karatig baryo. Ngunit may pagkakataon na nilalakad ko lang tuwing pumapasok ako sa aking trabaho dahil minsan ay wala talagang nagagawing tricycle sa aming lugar. Nasa liblib kasi kami naninirahan noon. Hindi naman ako natatakot sa dilim kahit na mapuno at madamo ang aking dinaraanan. Dahil sanay na rin ako sa madilim na paligid, lalo na't wala pa kaming kuryente noon at tanging gasira lamang ang nagsisilbi naming ilaw sa aming tahanan. Hindi rin ako kinakabahan habang tinatahak ko ang kalsada na hindi pa sementado noon at halos maputik pa ito at malubak. Palagi rin akong may baon na kutsilyo sa aking bag. Hindi na ako nagbabaon ng pagkain dahil libre naman ako sa gabi ng hapunan at pwede naman akong magsaing na doon. Salitan din kami sa pagbabantay sa sakahan ng kasama ko. Bale nililibot namin ang buong sakahan sa gabi upang hindi mapinsala o maperwisyo ng mga ibong panggabi at ilang mga ligaw na hayop. Siyempre palagi rin akong may dalang flashlight na ginagamit ko sa paglilibot habang may bitbit akong sundang sa aking bewang bilang proteksyon. Gayunpaman kahit na bali-balita na sa aming lugar ang mga dayong aswang, ni minsan na hindi ko pa sila nakaengkwentro. Ako yung tipong lalaki na hindi matatakutin dahil sanay rin ako sa pangangaso ng mga ligaw na hayop sa kagubatan kasama ang aking ama. Matapos namin magsalitan sa paglilibot sa malawak na sakahan ng pinya ng katrabaho kong si Istong, ay nakasanayan na rin namin maglaro ng baraha bilang pampalipas ng oras. Mayroon naman kaming natutuluyang maliit na kubol na aming pahingahan tuwing nagsasalitan kaming maidlip ni Istong. Karding, bakit hindi ka nalang manatili dito sa kubol? Hindi ka ba napapagod maglakad patungo rito? Ikaw na rin mismo ang nagsabi na mahirap makasakay ng tricycle dahil wala namang masyadong nagagawi sa inyong lugar. Buti na lang at hindi ganoon kalayo ang bahay namin dito sa sakahang ito. Sambit sa akin ni Istong habang naglalaro kami ng baraha. Sanay na akong maglakad, Istong. Kahit ilang kilometro pa yan ay kayang-kaya kong lakarin. Ngunit hindi naman araw-araw na naglalakad ako dahil may pagkakataon namang nakakatsyempo ako ng pumapasadang tricycle. Sagot ko naman dito. Ganon ba? Ikaw ang bahala, Karding. Nabalitaan mo na ba? May natagpo ang patay na kalabaw malapit sa taniman ng palayan. Nawawala raw ang mga lamang loob at halos wasak ang katawan ng kalabaw at pinutulan din ng mga hita. Ang sabi aswang raw ang may gawa nun. Wikang muli ni Istong sa akin.
Perwisyo talagang dulot ng mga dayong aswang sa ating lugar. Mga salot sila na kailangan puksain. Pati mga hayop na walang kalaban-laban ay binibiktima nila. Giit ko namang sabi kay Istong. Karding, naniniwala ka ba na dayo ang namiminsalang aswang sa ating baryo? Paano na lang kung taga rito lang talaga sa atin ang aswang? May punto ka sa sinabi mo, kaibigan. Di ba sa dulo ng taniman na ito ay may kubo na nakatirik doon na pinamamahayan ni Manong Idoy at Aling Doreng? Bakit kaya bihira lang silang lumalabas ng kanilang tahanan tuwing umaga? Madalas ko rin silang makita na umaalis sa kanilang kubo tuwing hating gabi kapag nagagawi ako sa dulo ng sakahan. Sambit ko naman dito. Pinapalabas mo ba na aswang ang magsawang yon? Hindi mangyayari yun, Karding. Matagal na ritong naninirahan ang dalawang yon at paglalako ng mga gulay ang kinabubuhay nila. Kilala na sila dito sa aming lugar, kaya't imposible na aswang ang mag-asawang yon, Karding. Matapos naming maglaro ni Istong ng baraha, habang sinasabayan ng kwentuhan, ay nagpaalam na ako sa kanya na kailangan ko na maglibot sa sakahan dahil katatapos lang nito maglibot bago kami maglaro ng baraha. At habang binabagtas ko ang bawat sulok ng taniman, ay iniilawan ko ang bawat puno dahil malapit na ang pag-aani. Subalit nang makarating ako sa dulo, ay bigla kong pinatay ang liwanag ng hawak kong flashlight. Natatanaw ko kasi sa hindi kalayuan sina Mang Idoy at Aling Doreng na lumabas ng kanilang kubo. Tumungo ang mga ito sa mayabong na talahiban. Saglit akong nagmanman ng mga sandaling yon kung ano ang ginagawa ng dalawa sa mayabong na talahiban. Ngunit wala namang kakaibang nangyayari. Hanggang sa masipat ko na lang ang dalawang malalaking aso na tumakbo sa ibang direksyon na galing din sa talahiban. Hindi na rin lumabas ang mag-asawa sa sinuotan nilang mataas na talahib na labis kong ipinagtataka. Napakamot na lang ako sa aking ulo dahil umaasa akong lalabas ang dalawang matanda sa sinuotan nilang ligaw na talahib. Ang dulo kasi ng talahiban ay masukal na kagubatan kung saan wala nang nagagawing tao roon, ayon na rin sa sinabi sa akin ni Istong. Nang sumapit ang umaga, ay araw na naman ang uwian namin ni Istong sa trabaho. Mayroon din kasing nakatalaga na nagbabantay sa araw. Hindi naman kami nababagot sa trabaho dahil nakakaaliw naman na magbantay sa sakahan ng pinyang, lalo na't wala namang masyadong ginagawa kundi maglibot sa pinyahan para bantayan ang mga bunga na malapit ng mahinog. Hindi na rin ako sumakay ng tricycle ng araw na yon nang pauwi ako sa aming tahanan na halos mahigit 1 kilometro pa ang lalakarin ko. Tila batak na ang dalawang tuhod ko sa matagalang paglalakad. Sa mga lumipas pang mga gabi, sa aking trabaho ay wala namang nagaganap na kakaiba sa buong paligid. Maliban na lang sa ikinikilos ng dalawang matandang naninirahan sa dulo ng sakahan ng pinya. Isang araw habang nanananghalian kami ni inay at iba ko pang kapatid, ay biglang dumating ang aking tiyahin na bunsong kapatid naman ng aking ama. May dala itong isang bayong na naglalaman ng gulay at maraming bunga ng kalamansi. Mayroon kasi silang maliit na taniman at nagkataon na nag-aani sila ng kanilang pananim. Kaya't naisipan itong bigyan kami dahil malapit sa isa't isa si Itay at ang bunso nitong kapatid. Nakisalo na rin ito sa aming tanghalian dahil tuwing nagagawa ito sa aming tahanan ay palagi itong niyayaya kumain ni Itay. Subalit ng mga oras na yon ay wala ang aking ama dahil nasa bayan ito at dinala ang mga nahuli nitong manok na lubuyo sa pangangaso. At habang kumakain kami ay nabanggit ni Tia na may natagpuan na namang bangkay ng kalabaw sa Karatig Baryo na halos wasak ang sikmura at halatang nilalantakan ito ng isang mabangis na nilalang. Sinasabing aswang na naman ang may gawa nito.
Ngunit wala pang sapat na basihan o batayan na aswang nga ang may gawa dahil hindi pa naman naaaktuhan kung aswang nga ba ang salarin. Binalaan din ako ng aking tiyahin na iwasan ko ang paglalakad sa takip silim tuwing tutungo ako sa aking trabaho. Dahil alam naman ito na madalas akong naglalakad at malayo pa ang tatahakin ko bago marating ang pinapasukan kong sakahan ng pinya. Garding, mamaya pagpasok mo sa trabaho ay magdala ka ng ilang pirasong kalamansi dahil takot ang mga aswang dito. Isa ito sa panlaban sa mga aswang. Sige po tiya, mamaya magbabaon ako nito. Tamang-tama maglilimonada na rin ako bilang panula ko mamaya habang naglilibot ako sa sakahan sa kasagsagan ng gabi. Sambit ko naman dito. Kinahaponan bago ako umalis sa bahay upang pumasok sa trabaho ay naghiwa muna ako ng ilang pirasong kalamansi at inilagay ko ang purong katas nito sa baonan kong tubig. Nakakatulong din ang pag-iinom ng maasim para maiwasan antukin sa gabi. Nang makarating ako sa sakahan ay napansin ko ang ilang bulto ng katawan ng tao sa maliit na kubol na panuluyan namin ni Istong. Nagiinuman sila na halatang nagkakasayahan. At nang tuluyan akong makalapit sa kubol ay anak pala ito ng aming amo na namamahala mismo sa pinyahan kasama ang ilan nitong kaibigan. Doon sila nagiinuman sa sakahan dahil bukas na rin ang araw ng pag-aani at lahat ng mga kaibigan ng anak ng aming amo ay may sariling mga pwesto ng tindahan ng mga prutas sa pamilihang bayan. Wala rin ng mga oras na yon si Istong dahil nagsimula na itong maglibot sa sakahan. Habang nagiinuman sila at nagkakasayahan ay inaayos ko na rin ang mga gamit ko sa kubol. Inihanda ko na ang flashlight at isinabit ko ng taguban ng sundang sa aking biwang. Dahil pagdating ni Istong ay ako naman ang maglilibot. Madilim na rin ang paligid ng mga oras na yon. Hanggang sa dumating sa punto na patagayin nila ako. Hindi naman ako nakatanggi dahil mismong anak ng amo ko ang nag-alok sa akin na uminom ng alak. Lumipas pa ang ilang saglit ay dumating na ang kasamahan ko. Sinabihan ako nito na mamaya na ako maglibot sa sakahan dahil maayos naman ang paligid at wala naman daw siyang namataan na ligaw na mga hayop at ibong panggabi na kumakain ng mga bunga na malapit ng mahinog. Karding, Istong, samahan niyo na kami ritong uminom. Bukas na rin ang pag-aani, kaya't hindi niyo na kailangan pang magpakahirap maglibot sa sakahan. Sambit sa amin ang anak ng aming amo. Malawak kasi ang sakahan na halos ilang ektarya ang lapad nito. Halos mapuno nga ang isang truck ng bunga ng pinya tuwing inaani na nila ito. Ganoon karami ang puno ng pinya na nakatanim sa malawak na sakahan. Habang nagiinuman kami, ay hindi na rin maiwasang mag-ingay ng mga kaibigan ng aming amo. Nagkakantahan din sila dahil may dala silang gitara. Kaya't naging masaya at maingay ang gabing yon. At habang lumalalim na ang gabi, ay tila nalalasing na rin ang mga ito dahil sa walang humpay sa pag-inom. Alalay din kami sa pag-iinom ni Istong dahil may nakaatang na responsibilidad sa amin kahit na anak ng amo namin ang kaharap namin sa inuman. Lumipas pang ilang sandali kung saan malapit ng maghating gabi ay pasuray-suray ng maglakad ang mga ito na halatang marami ng nainom na alak. May serbis naman silang sasakyan na nakaparada sa bukana ng sakahan. Ngunit halatang hindi na rin nila kayang magmaniho ng kanilang sasakyan. Hindi rin sila pwedeng matulog sa kubol dahil maliit lamang ito. Hanggang dumating sa punto na nagpaalam sa amin ang anak ng aming amo na hindi na sila uuwi sa kanilang tahanan at doon sila magpapalipas ng gabi sa loob ng kanilang sasakyan. Garding, Istong,
Kayo na bahala rito ah. Doon na lang kami matutulog sa sasakyan. Darating din bukas ang aking mga magulang para sa magaganap na pag-aani. Tura nito sa amin. Kahit nakainom na ito, ay nanatili pa rin itong mahinahon magsalita. Mabait kasi ito gaya ng kanyang ama. Kaya't nawiwili kami sa aming trabaho dahil mababait sila at mapagbigay. Subalit nababahala ako sa kanila nang makaalis sila ng kubol dahil para silang trumpo na maglakad na sumisigsag sa kanilang dinaraanan. Nang ilang metro ng layo ng mga ito, ay nagpaalam na ako sa aking kasama na kailangan ko nang magronda sa sakahan. Kinuha ko na rin sa aking bag ang baonan ng tubig na naglalaman ng limonadang kalamansi. Gagamitin ko ito panawid uhaw habang naglilipot ako sa buong sakahan ng pinya. Subalit hindi pa nga ako nakakahakbang ay nakarinig kami ng malalakas na sigaw patungo sa bukana ng sakahan. At alam namin kung kanino ang mga busis na yon. Wala naman kasing kabayan sa bukana ng sakahan na halos masasabi kong liblib nga ito dahil sa mayayabong na mga puno na nakahilira doon. Kumaripas kami ng takbo ni Istong habang hawak namin ng flashlight. Nadala ko rin noon ang baon kong inumin na limonadang kalamansi. At nang makarating kami sa mapunong bahagi na ilang metro lang layo sa bukana kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan, ay nagulantang na lang kami sa aming nasaksihan. 2 dambuhalang itim na aso ang malinaw naming nasisilayan. 3 beses ang laki nito kumpara sa pangkaraniwang aso. Mapupula ang kanilang mga mata at matutulis ang mga ngipin at kuko. Ang labis naming ikinasindak dahil nakahandusay na silang lahat sa lupa at halos duguan na sila. Hindi man lang nila nagawang lumaban dahil lasing ang mga ito. Napansin ko rin na gumagapang ang anak ng aming amo habang duguan ang kanang hita nito at sumisigaw ng tulong. Dagli naming binitiwan ni Istong ang mga hawak naming flashlight. Pati ang hawak kong baonan ng kalamansi juice ay binitawan ko na rin. Hinugot namin ang sundang sa aming bewang at matapang na sinugod ang 2 dambuhalang aso. Ito rin ang nakita ko noon na sumuot sa talahiban noong nagdaang gabi. Hinaribas namin ito ng sundang dahil patuloy nilang sinasakmal ang ilang bahagi ng katawan ng kanilang binibiktima. Ngunit sadyang malakas at makunat ang balat ng 2 itim na aso dahil hindi bumabaon sa kanilang katawan ang talim ng aming mga sundang. Dumating sa punto na nilundagan ng 1 dambuhalang aso si Istong, kaya't nabitawan nito ang hawak nitong sundang. Pati ako ay ubod lakas na sinunggaban, kaya't napahiga rin ako sa lupa habang nakakubabaw sa akin ang itim na aso. Akmang lalapay na ako nito ay bigla kong nahawakan ang baonan kong tubig na naglalaman ng limonadang kalamansi. Taranta kong binuksan ang takip nito at walang habas na isinaboy sa lalamunan ng aso. Nagulat na lang ako nang biglang umusok ang lalamunan nito at unti-unting nalalapnos ang balat hanggang sa tuluyang mabutas ang lalamunan nito at pumulandit ang masaganang dugo sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon ay nagalit ang 1 itim na aso at itinigil ito ang pagsunggab kay Istong. Akmang sasalakayan na ako ng dambuhalang aso ay ibinuhos ko sa kanyang natitirang limonadang kalamansi na agara namang umusok at nalapnos dahilan para masugat ito. Nagpagulong-gulong sa lupa ang 1 dambuhalang aso habang iniinda ang hapdi at kirot, habang ang isa naman ay unti-unti nang nanghihina dahil sa dugo na bumubulwak sa kanyang lalamunan. Sinamantala namin ni Istong ang pagkakataon at muli naming dinampot ang aming mga sundang at walang habas silang pinagtataga hanggang sa malagutan ng hininga. Matapos naming mapaslang ang 2 dambuhalang itim na aso ay muli silang bumalik sa dati nilang anyo bilang tao.
Nagulantang na lang kami ni Istong dahil si Mang Idoy at Aling During pala ang mga aswang. Tamang ang hinala ko na hindi mga dayong aswang ang gumagambala sa kanilang baryo, pati na rin sa aming lugar, kundi mismong residente ng nasabing baryo. Nang gabing iyon ay dinala namin sa paggamutan ng anak ng aming amo, pati na rin ang mga kaibigan nito na kapwa puro sugatan at malalim ang mga natatamong sugat sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Nagkataon din na marunong magmaneho si Istong, kaya't nadala namin sila sa malapit na paggamutan. Agad naman naming pinaalam sa aming mga amo ang tungkol sa insidenteng naganap nang salakayin kami ng mabalasik na mag-asawang aswang na naninirahan sa dulo ng sakahan ng pinya. Kinabukasan natuloy pa rin ang pag-aani ng mga pinya kahit na nasa paggamutan ng anak ng amo namin at mga kaibigan nito. Mayroon din naman kasing kinukontrata ang aming amo na magsasagawa ng pag-aani ng pangkalahatang pinya sa kanilang sakahan. Nang araw ding iyon ay pinasunog ng aming amo ang kubo ni Mang Idoy at Aling During. Ipinaalam din ito sa buong sinasakupan ng baryo na hindi dayong aswang ang nambibiktima ng mga kalabaw, kundi ang mag-asawang matagal nang naninirahan sa kanilang lugar. Sa mga nagdaan pang mga araw, buwat nang mapaslang namin ang mag-asawang aswang, ay naging tahimik na ang baryo. Wala na ring nababalitaan na may namamatay na kalabaw. Lubos na pasasalamat ang iginawad sa amin ng amo namin, lalo ng kanilang anak, sa pagligtas namin sa kanyang buhay, kabilang ng kanyang mga kaibigan na nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Kinalaunan, dahil sa katapangan at pagiging matapat namin ni Istong sa amo namin bilang tagabantay ng kanilang sakahan, ay pinaayos nito ang maliit na kubol at ginawa nila itong malawak na bahay na may sariling kwarto, sala at kusina na pwede naming tirahan ni Istong. Naging katiwala na rin kami sa kanilang sakahan at dinadagdagan din ang aming mga sahod. Tuwing linggo na lang ako umuwi sa amin upang bisitahin ang aking mga magulang at mga kapatid. Hindi na rin ako nahihirapan pang maglakad dahil binilan ako ng amo ko ng bisikleta. Ngunit sa mga nagdaan pang mga buwan ay bali-balita na naman sa aming baryo ang dayong aswang na naglalako ng mga kakanin. Napag-alaman nila ito nang minsan may bibiktimahin sana itong bata habang naglalako ito ng pagkain sa kasagsagan ng dapit hapon. Hindi nila ito pinaslang, bagkus binalaan lang ng mga taga-baryo na huwag nang tangkain pang pumasok muli sa aming sityo para maglako ng kakanin, sapagkat may paglalagyan ito kapag pinasok niya muli ang aming lugar para magtinda ng kakanin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, at sana'y magbigay aral ito sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programa na ang Lakbay Diwa Tagalog Horror Stories. Sana'y marami pa kayong mga kwentong may babahagi sa inyong munting tahanan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Karding ng Irosin Sursugon.